Okay, magandang araw mga ka-Rizard. Dako po tayo ngayon sa interview ni Sandro Marcos, no? Na hindi daw maaaring imbestigahan ng Kongreso ang about sa flood control project. Okay. Bakit mali si Sandro dito, mga ka-Rizard? Bakit mali ang sinabi ni Sandro Marcos, no? Napakagaling niya may English, no? Akala mo ay napakagaling, no? Pero kung ikaw ay magaling, nako, ang kanya English ay walang laman ang kanya mga sinasabi. Okay. Magaling siya ma-English pero walang laman. Okay. Puro panlilin lang, panluloko sa taong bayan. Okay. Bakit mali ito? Dahil ang Kongreso ay may kapangyarihan, no, na mag-imbestiga sa flood control projects. Okay. Ang Constitution mismo ang nagbibigay ng kapangyarihan. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, Article 6, Section 21, the Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with its duly published rules of procedure. The rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Okay, ibig sabihin po, malinaw at diretso na pwedeng mag-imbestiga ang Kongreso, maging Senado o House mismo kung ito'y aid of legislation. Okay? Hindi nakasalalay sa credibility kundi sa constitutional mandate. At ang Kongreso ay may oversight function. Okay, ano ito? Bukod sa paggawa ng batas, may obligasyon din ang Kongreso na bantayan ang tamang paggamit ng pondo ng bayan. Ang flood control projects ay bahagi ng General Appropriations Act or the GAA na inaprobahan ng Congress mismo. Okay, kung sila ang nag-aproba ng pondo, natural at legal na karapatan nila na alamin kung ito ba ay nagamit ng tama. Okay, hindi hadlang ang pagkakasangkot ng kapwa mambabatas. Oo, may aligasyon na may kasamang ilang kongresista sa anomalya. Hindi ibig sabihin ito na dapat tumigil ang buong House. Okay, maliwanag po 'yun. Ang ating Kongreso, okay, ang proseso ng Kongreso mga ka-Rizard ay collective, hindi nakasentro sa isang tao. Kaya nga may committee tulad ng Committee on Public Accounts, Committee on Public Works, at Committee on Good Government upang magsagawa ng neutral ng pagdinig. Kung may conflict of interest, pwede nga mag-inhibit ang mga kongresistang sangkot pero hindi ito inaalis ang kapangyarihan ng buong institution. Halimbawa po dito mga ka-Rizard sa kasaysayan, okay? NBN, ZTE o Scandal o 2007-2008, parehong Senado at House nag-imbestiga kahit sangkot ang ilang opisyal. Okay. PDAF scam year 2013. Inimbestigahan ng Senado at ang House kahit ilan sa kanilang miyembro ay nadawit sa parehong kaso. Hindi naging dahilan ang conflict of interest para mawala ng karapatan ang Kongreso na magasiyasat. Kaya sa nakaraang interview ni Sandro Marcos, maling sabihin na hindi credible ang House para mag-imbestiga. Okay? Ang batas mismo, no, Constitution, ang nagbibigay ng mandato. Okay? Hindi si Sandro Marcos ang nagbibigay ng mandato, kundi ang Constitution mismo ng saligang batas. Okay? Ang Kongreso ay hindi simpleng manonood. Sila ay bantay ng kaba ng bayan. Pero ang nangyayari, sila ang nagbantay para sa kanilang personal na interest. Okay. Kung may aligasyon ng anomalya sa flood control projects, may kapangyarihan at tungkulin ang mga Kongreso mismo na magsiyasat, no, kasabay ng Senado, COA at Executive Branch. Simple lang naman ito. Hindi opinion ang usapan, kundi batas. At ayon sa Constitution, ang may kapangyarihan at tungkulin ang Kongreso na mag-imbestiga. Even as ano yung sinabi ni Marcos Jr. Ni Sandro? Body itself, no? Hindi daw maaaring mag-imbestiga, no? The body itself, no?
pwede mag-imbestiga, no? Even as a body itself.